Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ang ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Danny Sipuesca at shout out kay Edgar Bustillo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2871 hanggang 2975. Si Xi Jing ay hindi naka-recover ng mahabang panahon. Bagamat narinig niya ng malinaw ang mga salita ni Wu Xin, hindi niya alam kung paano tutugan, dahil lahat ng nasa harap niya ay nabigla sa kanya na parang 12 magnitude na lindol. Ito ay masyadong exaggerated at kakilakilabot. Hindi inakala ni Xi Jing na magiging ganoon kalakas ang Aaron. Kahit ngayon ay nararamdaman niya na ang Aaron ay magagawang sorpresahin ang 4 na tao sa Wuji Summit ngayong taon. Sa oras na ito, kailangang isipin ni Xi Jing ang tinaguriang punong ministro ng imperial ni Nangong Chenkyo. Totoo ba? Hindi ba talaga kwalipikado ang Aaron na maging isang pamilyang Han? Hindi ba't mas malakas na ngayon ang kanyang kakayahan kaysa kay Han Jun, at hindi ba niya kayang suportahan ang pamilyang Han ng mas mahusay kaysa kay Han Jun? Nangong Chenkyo, nakita mo ba? Nagsisi ka ba? Sabi ni Xi Jing sa sarili. Sa entablado, nakita ni Aaron ang referee na nakatitig sa kanyang sarili, walang magawang sinabi, hindi mo ba binibigkas ang resulta? Nataranta ang referee. Bilang isang profesional na referee, siya ay nagtatrabaho ng higit sa 20 taon. Hindi pa siya nakakita ng ganoong ko kaya ngayon lang siya nataranta. Nakabawi lang siya nang marinig niya ang mga salita ni Aaron. Pero kahit bumalik na siya, hindi pa rin niya alam ang gagawin. Walang pagpipilian si Aaron kundi itaas ang kanyang kanang kamay at sinabing, hindi ba dapat may sasabihin ka ngayon? Naunawaan ng referee ang intensyon ni Aaron, pumunta sa gilid ni Aaron, hinawakan ang nakataas na kanang kamay ni Aaron at sinabing, Aaron, manalo. Sa pagtatapos ng bawat laro, maririnig ang tagay para sa mananalo, ngunit sa ngayon, tahimik pa rin ang mga manunood at maririnig ang mga karayom. Hindi naman sa ayaw nilang mag-celebrate para sa Aaron, pero napakaraming tao ang hindi pa nakaka-recover sa nakakagimbal na eksena ngayon lang. Maraming tao ang nagtataka kung ano ang nangyari ngayon. Paanong ang isang malakas na lalaki na may higit sa 200 kilo ay masisipa mula sa challenge arena ng isang bata? Kasabay nito, nagulat din ang pamilya Wang. Si Wang Li ay lubos na kumpiyansa sa larong ito. Kung tutuusin, sa tingin niya ay nakita na niya ang Aaron. Sa oras na iyon, ang pagganap ni Aaron ay isang hamak na duwag lamang. Sinong mag-aakalang si Aaron ay parang Diyos ng digmaan nang magpalat siya ng lugar o eksena? Lolo, paano ito posible? Matapos pilitin ni Wang Li na kumalma, tinanong niya si Wang Lingqi. Huminga ng malamig si Wang Lingqi. Matagal na niyang alam na hindi ganoon kadali ang usaping ito. Pagkatapos ng lahat, siya ay nakikipagkompetensya kay Yang Bin sa loob ng maraming taon, at si Yang Bin ay napakalinaw tungkol sa kung paano maaaring talikuran ni Yang Bin ang gayong mahalagang Wuji Summit. Ngunit kahit alam niya na ang mga bagay ay hindi simple, hindi inaasahan ni Wang ang gayong mga kahihinatnan. At sa malakas na lakas ng Aaron, mahirap para sa sino man na pigilan siya sa pagkapanalo ng kampyonato. Hindi ko inaasahan na ang pamilyang Han ay nagtago ng ganoong Panginoon. Ang swerte talaga ni Yang Bin, isang matandang lalaki. Sabi ni Wang Lingqi na nagngangalit ang mga ngipin. Hindi nakipagkasundo si Wang Li. Pagkatapos ng lahat, bago ang laban, nagyabang siya sa harap ni Yang Wanlin. Ngayon, kung matatalo ang kanyang mga nasasakupan, hindi ba't nawalan siya ng mukha sa harap ni Yang Wanlin? Nang tumingin si Wang Li kay Yang Wanlin, nalaman niyang nakatingin si Yang Wanlin sa kanyang sarili nang may pagmamalaki ng ngiti. Agad na inalis ni Wang Li ang kanyang ulo. Ayaw niyang harapin si Yang Wanlin sa oras na ito. Umuwi ka na,
Tumayo si Wang Lingqi at sinabi. Mabilis na sumunod si Wang Li sa likuran. Sa oras na ito, ang Aaron ay bumaba sa challenge arena at bumalik sa Shijing. Si Shijing ay walang ideya kung paano ilarawan ang kanyang kalooban at pananabik. Excited. Masaya para sa Aaron. 3,000. Nangang Chenkyo, kung makita niya ang Nangang Chenkyo, kung makita niya ang eksenang ito, tiyak na pagsisisihan niya ito. Si Shijing ay may pakiramdam na umiiyak sa tuwa. Pagkatapos ng lahat, si Aaron ay napinsala sa tahanan ni Han sa loob ng maraming taon, at ngayon ay nakahanap na siya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen. Ang ginawa lang niya ay ipaalam kay Nangang Chenkyo ang kanyang pagkakamali. Ngunit alam din niyang hindi sapat ang kompetisyong ito lamang. Pagkatapos ng lahat, si Nangang Chenkyo ay isang matandang babae na napakatigas ng ulo. Lao Han, napakalakas mo kaya madali kang nanalo. Nakangiting sabi ni Yang Wanlin, tinapik si Aaron sa balikat. Dapat handa nang magsimula ang plano ng suporta ng pamilya Yang para kay Feng Chen. Sinabi ni Han na kahit na matagal na silang nagkasundo, hindi pa rin kumikibo ang pamilya Yang. Alam ni Han Sanchen na gustong makita ng pamilya Yang kung ano ang maaari niyang dalhin sa pamilya Yang sa Wuji Summit, kaya hindi siya lumipat. Ngayong nanalo siya sa unang laro na may ganap na kalamangan, oras na para sa pamilya Yang natuparin ang kanilang pangako. Huwag kang mag-alala, babalik ako at sasabihin ko kay Laozo na matutupad kaagad ang bagay na ito, sabi ni Yang Wanlin. Tumingin si Aaron kay Wuzin, ang nakatatandang kapatid na babae. Ngayon mukha na siyang fan. Tumingin siya sa Aaron na may peach blossom sa kanyang mga mata. Para sa ganitong uri ng mga mata, pamilyar na pamilyar ang Aaron, minsan man ay ginamit ni Yang Meng o Chihian ang gayong mga mata upang tingnan siya. Hindi ka pa ba uuwi? Sinabi ni Aaron kay Wuzin. Kahit na alam ni Wuzin ang tagal ng edad sa pagitan niya at Aaron, hindi nito naaapektuhan ang paglaki niya ng pagkagusto sa Aaron. Kahit ngayon lang nakita ni Wuzin ang Aaron, hindi mapigilan ni Wuzin ang pagtibok ng kanyang puso. Naghihintay ako sa'yo, sinabi ni Wuzin, mayroon akong iba pang mga bagay na dapat harapin, at hindi komportable na isama ka. Natapos ang Aaron, tumingin kay Yang Wanlin, at nagpatuloy, tulungan mo akong pauwiin ang kaibigang ito. Oo, walang problema. Masayang sumang-ayon si Yang Wanlin, lalo pa ang isang maliit na bagay, ang Aaron ay naglagay na ngayon ng anuman, kahilingan, papayag si Yang Wanlin. Dahil bago siya dumating sa Wuji Summit, sinabi ni Yang Bin na hanggat ang Aaron ay maaaring manalo sa kompetisyong ito, ang kooperasyon sa pagitan ng pamilya Yang at Aaron ay ganap na maitatag, at si Yang Wanlin ay dapat sumang-ayon sa lahat ng mga kinakailangan na iniharap ni Han 3,000. Tumingin si Wuzin sa Aaron na may kaunting pagkawala. Gusto pa rin niyang manatili sa Aaron, ngunit ngayon ay sadyang hinihiling ng Aaron na umalis siya. Matapos kunin ni Yang Wanlin si Wuzin, sinabi ni Shijing kay sa Aaron, ano pa ang kailangan mong harapin? Sa tingin ko siya ay isang mabuting babae. Mas matanda siya sa iyo at marami siyang maituturo sa iyo. Aaron helplessly rolled isang puting mata, ito ay talagang isang ina ay dapat sabihin. Total, 14 years old pa lang siya, bata pa lang siya, Nay, nagmamadali ka ba sa manugang? Hindi nakaimik na tanong ni Aaron. Hindi naman ipinipilit ni Shijing ang ganitong bagay. Iniisip niya lang na hindi naman masama para kay Aaron na makipag-ugnayan sa nararamdaman niya kanina. Kung tutusin, paano malalaman ng lalaki kung anong klaseng babaeng bagay sa kanya kung wala talaga siyang maraming kaibigan? Susunod, sinabi ni Shijing sa Aaron ang tungkol sa mga benepisyo ng maagang pag-ibig, na nagpapakita ng ibang saloobin sa mga magulang na karaniwang humihinto sa pag-ibig sa puppy. Ito ay marahil dahil hindi kailangang mag-alala ni Aaron sa kanyang pag-aaral, kaya hindi kailangang mag-alala si Shijing na ang puppy love ay makakaapekto sa pag-aaral ni Aaron. Ang kaliwang tainga ng Aaron ay pumapasok at ang kanang tainga ay lumalabas. Hindi niya tinatanggap ang mga salita ni Shijing bilang isang bagay. Hindi naman kasi niya kailangan ng ganitong karanasan. Bukod dito, ang Aaron ay mayroon ng sariling babae. Ngayon ay naghihintay na lang siya ng pagkakataong makilala si Ivory sa Yuncheng. Paglabas pa lang niya sa venue ng Wuji Summit, nakita ni Han ang isang batang babae na nakasuot ng salamin. Ang kanyang hitsura ay nagbigay sa kanya ng isang napakapamilyar na pakiramdam, ngunit sigurado siya na hindi niya lubos na kilala ang isa't isa,
kaya kakaiba ang pakiramdam ni Han. Sa pag-aalinlangan, pabalik sa bahay, Aaron utak dagat patuloy na lumitaw na maliit na batang babae hitsura, tulad ng isang tatak pangkalahatang nagtatagal. Nakita ni Shijing si Aaron na tulala na nakaupo sa sofa, na hindi maipaliwanag na may nawawalang kaluluwa. What's the matter? I feel uneasy as soon as I get home. What happened? Tinanong ni Shijing si Aaron. Umiling si Han Sanchen at sinabing, Nay, ngayon lang ako nakakita ng isang taong mukhang pamilyar, ngunit hindi ko matandaan kung kailan ko siya nakilala. Kahit na sigurado ako na hindi ko siya kilala sa lahat. Bakit ganoon? I don't think it's to see a pretty girl. Nakangiting sabi ni Shijing, hindi niya inaasahan na matuturuan lang niya ang Aaron sa lalong madaling panahon, naliwanagan talaga ang batang ito. Walang magawang tumingin si Aaron kay Shijing. Paano siya magkakaroon ng ganoong ideya at sinabing, seryoso ako. Huwag mo akong pagtawanan. Ano ang espesyal sa kanya, o ano ang espesyal sa kanya? Tanong ni Shijing. Suot sa salamin, manipis at maliit. Kung gusto mong pag-usapan ang mga katangian, hindi mo masabi. Sabi ni Aaron, madaling magsuot ng salamin. Kung iisipin mo, may kilala ka bang babae na nagsusuot ng salamin? Hindi ba't pinaliit nito ang saklaw ng iyong mga alaala? Sabi ni Shijing. Ang pangungusap na ito ay nagpahanga kay Han Sanchen, at sa kanyang isip, agad siyang nakipagugnay sa isang tao. Chi Yian. Oo, si Chi Yian. Ang batang babae na ngayon ko lang nakita ay nagbibigay kay Aaron ng pamilyar na pakiramdam dahil kamukhang-kamukha niya si Chi Yian, parang miniature na bersyon niya. Siya ba si Chi Yian noong bata pa siya? Mas bumilis ang tibok ng puso ni Aaron. Sa simula, nakonsensya si Aaron para kay Chi Yian. Kung tutuusin, malaki ang binayaran ni Chi Yian para sa kanya, ngunit hindi niya maibigay kay Chi Yian ang anumang gantimpala. Sa oras na iyon, maiisip lamang ni Aaron na kung talagang may susunod na buhay ang mga tao, maaaring mabayaran niya si Chi Yian. Sa katunayan, ang gayong ideya ay nagpapakita na ang Aaron ay may magandang pakiramdam para kay Chi Yian. Siyempre, hindi nito masisisi ang Aaron sa pagiging sentimental at pagtataksil kay Su Yingxia. Mahirap para sa sino man na hindi matitinag sa harap ng mga pagsisikap ni Chi Yian. Pagkatapos ng lahat, ginamit niya ang kaligtasan ng buong pamilya Chi bilang suporta ng Aaron. Ang ganitong uri ng kontribusyon ay hindi sa anumang paraan ay maaaring makamit ng mga ordinaryong tao. May naisip ka ba? Tingnan ang Aaron tumingin biglang marangal up, Shijing ay hindi maiwasang magtanong. Tumanggaw si Aaron at sinabing, nakilala ko nga siya, ngunit hindi ko inaasahan na dito ko siya makikita. Ano ang hitsura mo? Ano ang hitsura mo? Ano ang background ng iyong pamilya? Shijing dun oras sa interes, nagsimulang makakuha sa ibaba. Alam ni Han Sanchen kung ano ang iniisip ni Shijing sa kanyang isipan, mabilis na pinutol ang kanyang ideya at sinabing, Nay, magaling ka ba talaga sa pag-aaya sa iyong anak na umibig? Inabot ni Shijing ang kanyang kamay at sinundot ang noo ni Aaron, at sinabing, ano ang pakikipag-ugnayan? Inay, hindi ito para sa iyo. Ngayon, ang puppy love ay isang pangkaraniwang pangyayari. Paano mo ito maaantala? Maaari pa ba nating pag-usapan ang tungkol sa panalo o pagkatalo sa ganoong bagay? Ang Aaron ay hindi maaaring tumawa o umiyak. Gayunpaman, mas inaalala niya ang hitsura ni Chi Yian sa Yanjing. Kung tutuusin, malaki ang naitulong ni Chi Yian sa kanya noong nakaraan. Kung ang pamilya Chi ay nasa anumang problema ngayon, ang Aaron ay hindi manunood ng walang magawa. Magluto ka muna. Babalik ako sa kwarto ko at magpahinga. Han 3,000 natapos na sinabi pagkatapos ay tumayo upang bumalik sa silid. Para sa isang sikat na manugang na babae tulad ni Shijing, halos imposibleng magluto. Ngunit kamakailan lamang, nagustuhan ito ni Shijing, lalo na kapag ang mga pagkaing ginagawa niya ay mapapatunayan ng Aaron. Ang ganitong uri ng kasiyahan ay mas malakas kaysa sa pagbili ng isang bungkos ng mga luxury goods. Pagbalik sa silid, kinuha ni Aaron ang telepono at dinial ang numero ni Chinlin. Pumunta rin si Chinlin sa Wuji Summit ngayon at nakitang nanalo ang Aaron sa kompetisyon na may ganap na kahusayan. Ang kanyang pagkagulat ay hindi mas mababa kaysa sa sino mang nasa eksena. Boss, kunin ang telepono, maingat na sinabi ni Chinlin, kung dati ay iginagalang lamang ni Chinlin ang Aaron, ngayon,
mas lalo pang humanga at takot. Tulungan mo akong maghanap ng taong nagngangalang Chi Donglin. Gusto kong malaman ang sitwasyon niya ngayon. Sabi ni Aaron. Si Chi Donglin, ang ama ni Chi Yian, ay nagbigay din ng suporta kay Han Sanying noong siya ay nasa Estados Unidos. Boss, kilala mo ba si Chi Donglin? Nagtatakang tanong ni Chinlin. Matapos makinig sa mga salita ni Chinlin, alam ni Aaron na hindi na kailangang imbestigahan ang bagay na ito. Halatang kilala niya si Chi Donglin, taga Yanjing ba siya, o nandito siya para sa isang bagay? Diretsyong tanong ni Aaron. Nung una kong nakilala si Chi Yian, nag-immigrate na ang pamilya Chi Yian kaya walang alam si Han Sani sa sitwasyon bago mag-immigration, may cooperation daw siya sa Mo family pero set na siya. Sa pagkakataong ito, dumating siya para makipag-ayos sa pamilya mo, gayunpaman, sa katayuan ng pamilyang mo, hindi talaga siya karapat-dapat na banggitin, ngunit nakatanggap lamang ng ilang impormasyon. Malamang na ang pamilya Chi ay nagkaroon ng proyektong kooperasyon sa pamilya mo sa ibang mga lungsod, at ang proyektong ito ay hinarangan ng pamilya mo, na humantong sa pagkabangkarote ni Chi Donglin. Kaya pumunta siya sa Yanjing para humingi ng paliwanag sa pamilya mo. Gayunpaman, bilang isa sa 3 pangunahing pamilya sa Yanjing, ang kahilingan ni Chi Donglin ay kamatayan lamang, isa ba ang pamilya mo sa 3 pamilya? Tanong ni Aaron. Oo, dahil sa sagot na ito, napakunot ang noo ni Aaron. Mukhang nasa malaking problema si Chi Donglin. Kahit paano siya nakulong ng pamilya mo, paano niya matatalo ang pamilya mo pagdating niya sa Yanjing? I want the inside story of the whole thing. Maaari ba kitang bigyan ng isang araw? Walang pag-aalinlangan na sagot ni Chinlin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!